Shalom mga kaibigan! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, hihimayin natin ang isang makapangyarihang pagbati mula sa sugong si Shaul na matatagpuan sa unang kabanata ng unang Korinto. Maikli lamang ang talatang ito, pero narito ang susi sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Isinulat ni Pablo, biyaya sa inyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yeshua na Mesiyas. Alam nyo ba na sadyang inuuna ni Pablo ang biyaya bago ang kapayapaan? Ginagawa niya ito upang ipaalala sa atin na kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa Kanya. Mas malalim pa rito. Batid ni Pablo na kung wala tayong kapayapaan sa Diyos, hindi rin tayo magkakaroon ng tunay at matagal na kapayapaan sa ating kapwa. Ang biyaya ang pundasyon ng lahat. Gusto ko munang huminto at magtanong sa inyo. Sa inyong buhay, napansin nyo ba na kapag nahihirapan kayong makipagkasundo sa iba, madalas ay dahil nakakalimutan nyo ang biyaya ng Diyos para sa inyong sarili? Gusto kong malaman ang inyong saloobin. Mag-comment lang sa ibaba at pag-usapan natin kung paano nagdala ng kapayapaan ang biyaya ng Diyos sa inyong mga relasyon. Huwag mahiya, ibahagi ang inyong kwento. Ipinaalala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto at sa atin din ngayon na si Jesus ay hindi lamang ating tagapagligtas, kundi siya rin ay ating Panginoon. Ibig sabihin, siya ang may kontrol sa ating buhay habang tayo ay nagtitiwala at hinahayaan siyang gumawa sa atin. Kung gusto ninyong palalimin ang pag-aaral na ito o malaman ang higit pa tungkol sa mensahe ng kaligtasan, bisitahin ang mga link sa inyong screen. Hanggang sa muli, naway lumakad kayo sa biyaya at shalom ng Mesiyas. Shalom!